Bella naman, ang laking pera ng binitawan mo para lang doon. Pwede mo naman akong tanungin. Sabi ni James na lumapit sa akin. As if naman nasasabihin mo sa akin ang totoo kung sakali na magtatanong ako. Nakasimangot na sagot ko. Oo naman, basta hindi ka magagalit sa akin. Next time sasabihin ko agad sa'yo. Bulong nito sabay halik sa buhok ko. I'm going. May pupuntahan pa ako. Paalala ko dahil may balak akong surpresahin bukod kay James. Ihatid na kita. Wala kang driver at wala ka ring lisensya. Sabi nito na binitawan ako. No, nasa trabaho ka at hindi ako pumunta dito para abalahin ka. Besides, si Samuel ang bahala sa akin. May pinagagawa na siyang lisensya para may magamit ako. Dahilan ko, hindi ko kasi pwede na hayaan na sumama o ihatid ako ni James dahil sigurado akong hindi maganda na kasama siya sa pupuntahan ko. Peke pa rin iyon, kahit na may mukha mo. Kapag nahuli ka, higit na malaking violation mo. Sabi ni James. Malambing na tumingkayad ako at inabot ang labi nito sabay pulupot ng braso sa leeg niya. Don't worry, it's safe. You don't have to worry. Malambing na sagot ko. Alam ko na kailangan ko itong gawin para pagbigyan ako ni James. Sure ako na kapag hindi ko ito ginawa ay posibleng hindi matuloy ang lakad ko. Saan ang punta mo? Tanong nito matapos saglit na naghiwalay ang mga labi namin. Meeting with my people inside the organization. Sagot ko. Kapag kasi ito ang sinabi ko ay sigurado akong hindi talaga siya sasama, lalo na at alam niyang ayoko na magkaroon siya ng koneksyon sa mafia organization na pinasa sa akin matapos mawala ang mga magulang ko. Alright, alam mo na ang tama para sa'yo. Drive safely. Sabi ni James. Ang dapat sana'y magaan na halik, nang yumuko siya ay nauwi sa malalim at mapaghanap na halikan. Nabitawan ko tuloy ang handbag na hawak ko hanggang sa binuhat ako ni James na naglakad palapit sa pintuan at narinig ko na inilak nito. Bibinyagan natin ang opisina ko kaya hindi ka aalis ng basta na lang. Bulong nito na napunta na sa leeg ko ang labi nito. James naman, baka may pumasok dito. Sagot ko habang nagpipigil dahil obviously nagiinit na naman ang lalaking nabuksan ang zipper ng dress sa likuran ko at nahatak na ito. Don't worry, inilak ko na ang pintuan. Walang kahit na sino ang mangangahas na pumasok dito lalo na't alam nilang nandito ka. Bulong nito. Pigil na napasinghap ako nang mabilis na nakalas ni James ang magkahugpong na hook ng bra na suot ko at basta na lang itinapon sa dulo ng makipot na sofa kung nasaan siya nakaupo habang kalong ako. James naman tanghaling tapat. Mahinang sabi ko nang itaas ako at buksan ang belt niya. Anytime, pwede Bella. Bulong nito sabay hatak sa akin paupo. Ayos ka lang? Marahang tanong nito. Yeah, napagod ako. Mahinang sagot ko. Humirit na siya kaninang umaga tapos may tanghalian pa. Kapag nag-init na naman siya sa bahay, sigurado na may hapunan pa. Thank you, Bella. Malambing na sagot nito sabay halik sa ulo ko. For what? Nagtataka na tanong ko. For loving me. Akala ko'y magagalit ka kanina dahil sa sinabi ni Mario. Gusto ko lang talaga na magkaanak na tayo pero hindi dahil sa panonood kaya lagi mainit ako. It's you na lagi malakas ang impact sa libido ko. Bata ka pa, napaka-sexy, maganda. Sobrang swerte ko sa'yo. Madamdami na sabi pa niya. Really? Nangingiti na tanong ko. Yeah, 100%. Maraming naiinggit sa akin. You're 1 in a million, Bella. Bulong nito. Dahil sa sinabi niya, kinilig ako ng husto. Hindi ko tuloy napigilan ang reaksyon ng katawan ko. May lakad ako, James. Daing ko dahil ikinikis-kis na naman niya iyon. Yeah, babawi na lang tayo sa bahay. Bulong nito kaya pinalo ko sa braso. Langya ka, as if naman nabitin ka pa'y napagod na nga tayo. Nakasabangot na sabi ko. Tumawa lang ito kaya sinamantala ko na lumuwag ang nakayakap na braso ni James at unti-unti umalis ako sa pagkakaupo sa kandungan niya. Maigi na lamang at may personal na banyo siya dito sa loob ng opisina niya. Nakabihis na ng maayos si James nang lumabas ako kaya agad na hinatid ako nito palabas ng opisina niya. Ma'am, thank you po sa masarap na tanghalian. Nakangiti na sabi ng ilang pulis na nadatnan ko sa front desk. Tipid ng ngiti lang ang sinagot ko dahil naiilang ako. Pakiramdam ko kasi alam nila ang ginawa namin ni James sa loob kahit pa hindi ko alam kung may ideya nga ba sila. Drive safely, okay? Sabi ni James nang nakaupo na ako sa driver's seat ko. Yeah, thank you.
Nakangiting sagot ko pero dahil clingy ang fiancé ko'y dumukwang pa ito at hinalikan ako sa labi matapos nahawakan sa baba. Ang sarap, parang ayaw kitang paalisin. Bulong nito pero inirapan ko. Sige na, late na ako. Sabi ko nang tingnan ko ang oras sa relo na suot ko. Matapos kumuway ay pinaharurot ko ang Ferrari ko. Nalate man ako ng konta sa oras na dapat ay pupuntahan ko sa Maria sa school na pinapasukan nito ay ayos lang dahil ayon sa tauhan ko ay mamaya pa na 3:30 ang labasan at tapos ng klase nito. That which, ipakikita ko sa kanya kung sino ako na hindi lang malanding girlfriend ni James kundi anak ng mafia na may kakayahan na baguhin ang takbo ng buhay niya sa paraang gusto ko. Suot ang sunglasses at mataas na sapatos ay para akong modelo na pumasok sa school ng pinapasukan ng babaeng kinaiinisan ko. Good afternoon, ma'am. Salubong sa akin ng headmistress ng school nang pumasok ako sa opisina nito. Bella Romualdez. Formal na pakilala ko sa sarili ko. Ano po ang atin, Miss Romualdez? Magalang na tanong nito. Gusto kong bilhin ang school na ito. Name your price. Mataray na sagot ko sabay alis ng sunglasses. Ma'am, hindi po namin ipinagbibili ang paaralan na ito. Sagot nito pero nginisian ko lang. I doubt, dahil sa pagkakaalam ko ay bagsak na ito at malapit na magsara. Nakataas ang kilay na sagot ko. So either ipagbibili mo ito sa akin o aalisin ko dito ang lahat ng investors ninyo ng mga tauhan ko rin. Napalunok ito. Hindi niyo marahil inaasahan ang direct to the point na sinabi ko. Anyway, may iba ka pang option. Bring Maria Anizal here. I need to talk to her personally. Matigas na sabi ko. I know masama ang ginawa kong panggigipit sa pobreng principal sa harap ko pero malas niya dahil konektado siya kay Maria. Yes, Miss Romualdez. Right away. Sagot agad nito na mabilis na nagdial at may tinawagan na kung sino. Saglit pa ay pumasok ang babaeng dahilan kaya nasira ang araw ko kahapon. Kung inaakala niya na palalampasin ko ang pang-iinsulto niya ay nagkakamali siya. You, get out. Leave us alone. Masungit na sabi ko sa principal na hawak ang mga papeles na ipinakita ko kung gaano kabagsak at naghihingalo ang paaralan na ito. Pati na rin ang report ng harassment at may ilang insidente na nasangkot ang asawa nito. Anong kailangan mo? Salubong ang kilay ng mataray na si Maria. Tinaasan ko ito ng kilay at inilabas ang brown envelope mula sa loob ng bag ko. Saan mo nakuha mga ito? Namumutla na tanong nito. Like what I've told you before. Hindi mo gugustuhin ng marahara sa daan ko. Leave James alone and your secret is safe. Nakataas ang kilay na tanong ko. Paano kung ayaw ko? Palaban na tanong nito. Simple lang, ikakalat ko ang mga iyan. Anyway, marami pa dito. Just one click away at buong mundo makakakita kung paano isang mahinin at iginagalang na teacher na gaya mo ay gumagawa pala ng kababalagan sa gabi, gaya nito. Nakangisi na sabi ko sabay taas ng cellphone ko pero nagbabanta ang mga mata ko. Don't you dare! Matapang na sagot nito pero natigil ng sapakin ko. Hindi mo ako kilala kung anong kaya kong gawin. So you better watch your mouth before you say dumb single words. Matapang din na sagot ko. Kita ko na namula ang mukha maging ang mga mata niya dahil sa ginawa at sinabi ko pero matigas ang loob ko sa pagkakataon na ito. Bago mo ko sigawan ng pagiging malandi ko, just make sure na sa ating dalawang malinis ang pagkatao mo. Dahil kung lumandi man ako, si James lang iyon, kaya nabaliw sa akin ang fiancé ko. Now, para sa ikatatahimik mo at ang buhay mo, maghanap ka na ng ibang lalaki na para sa'yo at huwag siya ang landiin mo. Dahil sinisigurado ko sa'yo na hindi ako ang babaeng hinahayaan kung agawin ng akin. Gigil na sabi ko. Kita ko na tumulo ang luha nito nang humakbang ako para talikuran at iwan siya pero maliwala sa akin dahil ginalit niya ako ng husto. One more thing. Ipinadala ko sa email mo ang copy ng mga video na hawak ko. Anytime na gusto mong panoorin, kung gaano ka kalandi, feel free to watch it. Malakas na sabi ko sabay talikod at hawi ng buhok ko at walang lingon likod na naglakad palabas ng opisina ng principal na tinakot ko. Dahil pakiramdam ko'y napagod ako kaya after kong umalis sa school kung saan nagtatrabaho si Maria ay pumunta ako sa spa para ma-relax. Hindi ko tuloy na malaya na inabot na pala ako ng gabi lalo na tinodo ko ang pampers sa sarili ko. I did my favorite body scrub and sauna. I feel so relaxed right after the massage and facial kaya 8:00 na ng gabi nang lumabas ako and almost 9 in the evening nang makarating ako sa bahay ko. Saan ka galing?
Seryosong tanong ni James. Sa spa, sabi ko habang sabay upo sa sofa. Kanina pa kita tinatawagan. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Hindi mo kasi sinasagot ang tawag ko. Sabi pa nito na hinihilot ang sentido na akala mo'y na-stress siya ng todo. Nakasilent ang phone ko. Gusto kong ma-relax kaya ayoko ng storbo. Isa pa bawal ang maingay doon kaya required na naka-off o kaya na may low volume ang ringtone. Dahilan ko. Sana'y tinext mo man lang ako nang hindi ako nag-aalala na baka kung saan ka na naman nasabit na gulo. Mahabang litanya nito. Nakasimangot na inirapan ko siya. Anong akala naman niya sa akin, bata? I'm fine. Nakauwi na ako, di ba? Nakasimangot na sagot ko. Saan ka pa nagpunta kanina? Seryoso na tanong nito. Tiningnan ko siya dahil mukhang may ideya na ako sa kung bakit niya tinatanong. Base na rin sa paraan ng pagtatanong niya. Bakit? Tanong ko. Ako ang naunang magtanong, Bella. Saan ka galing? Kung kanina nakasimangot ako, higit ngayon na nagsisimula na namang kumulo ang dugo ko. Ang bruhang iyon mukhang nagsumbong agad kay James kaya panay ang tawag nito sa akin simula kaninang alas 4 matapos kong umalis doon. Ayokong sagutin. Saka wala ba akong karapatan na pumunta kahit saan? Mataray at nakataas ang kilay na sagot ko habang nakahalukip-kip sa sulok ng sofa. Bakit mo pinuntahan si Maria at inaway doon pa mismo sa school na pinapasukan niya? Nagtitimpi na tanong nito. Bella naman, napahiya yung tao. Kaibigan ko si Maria mula maliit pa kami. Hindi naman pwede na dahil naging tayo ay hindi na ako pwede makipagkaibigan sa kahit kanino. Galit na sabi nito. Nanliliit ang mga mata na inirapan ko siya. Ang walang hiyang bruha na iyo, sinusubukan talaga niya ako. Nagingit-ngit sa inis na hindi ako kumibo. Ito ang unang beses na pinagsalitaan ako ni James kaya pikon na pikon ako. Huwag na sanang mauulit ito, Bella. Ayoko na hindi maganda ang tingin at sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid ko. Mariin na sabi nito. Naiiyak ako. Masama ang loob ko kaya walang imik na tumayo ako. Useless na pumunta ako sa spa dahil sama ng loob lang ang inabot ko nang umuwi ako dito. Nagkakaintindihan ba tayo, Bella? Hindi ako nakapagpigil at hinagis ko sa direksyon ni James ang bag na hawak ko at padabog na tinalikuran ito. Bella, nag-uusap pa tayo. Galit na sabi nito pero dahil galit din ako, hinubad ko ang mataas na sapatos ko at magkasunod na binato sa kanya mismo. Magsama kayo ng malanding Maria mo! Gigil na sigaw ko sabay takbo paakyat sa hagdan at nagkulong sa silid ko. Nakakainis. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, di sana'y kinalbo ko na si Maria kanina. Inis na inilak ko ang pintuan maging ang exit door kung saan ay gamit ko sa tuwing tatakas ako. Nanginginig ako sa galit, bagay na bago sa akin dahil kahit minsan ay hindi niya ako pinagsalitaan ng ganito noon pero nagawa niya dahil sa malanding si Maria. Padapa na umiyak ako, baliwala sa akin ang ilang ulit na malakas na katok sa pintuan dahil nagbibingi-bingihan ako. Kahit katulong na tumawag para tawagin akong kumain ay walang nagawa nang hindi ko pagbuksan dahil sa galit talaga ako. Nakatulog ako masama ang loob at walang kain. Nagising tuloy akong kumakalam ang sikmura kaya mabuti na rin na wala na si James sa loob ng silid ko. Kaya nagawa kong lumabas at pumunta sa kusina. Good morning, Miss Bella. Magalang na bati sa akin ang mayordoma ko. Tumango lang ako at tamad na naglakad papunta sa garden. Saan may breakfast here? Formal na sabi ko. Saglit pa inawala ito at hindi nagtagal ay dala na ang mango juice na madalas ay kapares ng set ng almusal ko. Gaya ng dati walang lumapit sa akin habang mag-isa ako nakaupo at pinapanood ang mga paru-paro sa halaman na nagkalat dito sa garden. Mga tanim ito ni Mommy kaya kahit wala na siya ay ginawa ko ang lahat para mapanatili na healthy ang mga ito. Good morning. Hindi ako sumagot ng batiin ni James at umupo ito sa tabi ko na akala mo hindi niya ako sinigawan at pinagsalitian na parang walang nangyari. Mabuti naman kumain ka na. Hindi ka nag-dinner kagabi. Mahinahon na sabi nito. Hindi ako kumibo dahil talagang masama ang loob ko. Gigil na tinuso ko tuloy ang gulay na halo sa fresh salad sa pinggan ko dahil kung hindi baka siya ang tinidurin ko. Maikli talaga ang pasensya ko lalo na kapag ganitong galit talaga ako. Hindi man lamang siya nagtanong at basta na lang kung ano-anong sinabi niya sa akin kagabi. Nakatulog ka ba ng maayos? Malambing na tanong nito pero hindi ako kumibo. Bakit ba nandito ka? Bakit hindi ka pumunta doon sa Maria mo na flat ang dibdib na parang senyora at kamukha ni Miss Minchin pero makati pa sa gabi? Inis na tanong ko. Bella naman, umaga na, huwag na tayo mag-away. Hindi mo na ako pinagbuksan kagabi tapos galit ka pa rin ngayon.
Tila batang nagtatampo na sabi nito. Ayoko makita ang pangit na pagmumukha mo ngayon. Inis na sagot ko sabay tayo pero nahawakan ako nito sa braso kaya nahatak ako sa kandungan niya. Sorry na, nadala lang ako ng init ng ulo. Bukod sa nagsinungaling ka kasi kung saan ka pupunta, ay nag-alala ko ng gusto dahil gabi na hindi ka pa umuwi at hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Mahinahon na sabi ni James na niyakap ako ng mahigpit sabay siksik ng muka sa balikat ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Galit ako dahil sa nangyari pero may kasalanan din naman kasi ako dahil may point naman si James para mag-alala. Hindi ko lang kasi na-appreciate iyon lalo na at galit ako dahil nasentro kay Maria ang topic, agad namin nang pumasok ako. Sorry din, sa susunod tatawagan agad kita kapag pupunta ko sa spa. Mahinang sagot ko. Mabuti, saka tawagin mo rin ako kapag may aawayin ka para may pulis na aawat sa'yo. Paano kung magalusan ng makinis na mukha at balat mo? Biro nito dahilan para makatanggap sa akin ng kurot sa tagiliran. Bakit nandito ka pa? Hindi ba dapat nasa opisina ka na at may duty ka? Bigla ay tanong ko. Paano akong aalis at papasok sa trabaho kung alam ko na galit ka sa akin? Halos wala nga akong tulog magdamag dahil nag-aalala ko sa'yo, lalo na't baka maisipan mo na namang umalis nang walang paalam dahil galit ka. Mahinahon na sagot nito. Bakit, dala ko ba ang kumot at unan kaya hindi ka nakatulog? Nakasimangot na tanong ko na tinawanan nito. Siyempre, nasanay na akong katabi ka tapos biglang hindi mo ako pinagbuksan at pinapasok sa silid natin. Kasalanan mo yun. Nagtatampo na sagot ko. Saka kasalanan ko rin. Sabi ko pa. It's okay. Kalimutan na natin iyan. Huwag mo nang pagsalosan si Maria dahil para ko lang siyang nakababatang kapatid. Sabi pa nito. Hindi ako papasok ngayon dahil may pupuntahan tayo. Sabi ni James na marahang pinisil ang braso ko. Saan? Nagtataka na tanong ko. Hindi ba sabi mo ngayon ang araw na pupunta ang wedding coordinator natin? Tanong nito. Oo nga pala, nakalimutan ko na ang tungkol dito dahil sa nagalit ako ng husto kagabi. Inilaan ko talagang araw na ito para samahan ka sa mga arrangements na gagawin mo. Malambing na sabi pa ni James. Napangiti ako. Ang sweet at caring din ng matandang pulis na yakap ako. Kung iba-iba lang ay hahayaan na ang babae ang bahala sa ganitong preparation. Pero hindi si James na kumuha pa talaga ng leave para samahan ako. Sige, maghahanda na ako after ng breakfast. Kumain ka na ba? Tanong ko pero umiling ito. Wala akong gana lalo na't iniisip ko na ako ang dahilan kaya hindi ka kumain kagabi at galit sa akin. Ramdam ko ang lungkot sa tinig niya kaya na-guilty naman ako lalo na't alam ko na part of it ay may kasalanan din ako kaya umabot kami sa ganito. Oo nga't spoiled ako pero alam ko naman kung hanggang saan ang hangganan ko at paano tatanggapin ang kasalanan ko. Basta wag lang akong uunahan ng init ng ulo dahil talaga mag-aaway kaming dalawa. Wisit kasi na Maria iyon. Akala ko mananahimik sa sulok pero ang walang hiyang bruha mukhang hindi nadala at natakot sa akin. Pabida masyado at nauna pang nagsumbong kay James na akala mo'y inapi ko ng todo. Gigil tuloy akong sirain ang mukha niya at kalbuhin ito. Tanghali nang dumating ang coordinator na kausap namin. Right after, iabot sa akin ang details ng arrangements na hinihingi ko ay pinapili ako ng gown. What do you think? Tanong ko kay James. Maganda. Bagay sa'yo. Sagot nito agad. But, it's expensive. Mahinang sagot ko dahil napag-usapan namin ni James na siya ang bibili ng traje de boda na isusuot ko. It's okay. Hindi naman gaano kamahal iyan. Sagot nito na nakatingin sa gown na napili ko. Nag-request kasi ako na iyong hindi mahal na gown at affordable ang ibigay sa akin na suggestion ng wedding coordinator namin. Ayoko iparamdam kay James na dahil lumaki akong anak mayaman ay hahanapin ko yun sa kanya at tumbasan niya ng halaga ang karangyaan na tinatamasa ko. Hanap pa tayo? Question ko. Maraming pagpipilian pero sa huli ay pinili ko ang simple yet classy na off-shoulder na gown. Nagustuhin ko ito lalo na at maganda ang design nito na feeling ko'y bagay talaga sa akin. Naging abala kaming pareho ni James. In 3 weeks time ay schedule na ng kasal namin. May mga iba pa kasi kaming appointment na kailangan gawin para sa arrangements, lalo na sa pari, kaya hindi kami pwedeng magpakasal agad. Naniniwala kasi ang mama ni James na magandang simulaan dumaan kami sa tamang proseso ng kasal at hindi madalian, lalo na at sagrado umano ito, bagay na dati baliwala sa akin dahil hindi ko pinapaniwalaan.
Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Lahat ay abala para sa preparation ng kasal namin ni James. Dito kasi sa bahay na minana ko gaganapin ang kasal namin. Napagkasunduan namin ni James na sa garden dito sa mansyon ang gawing settings dahil pakiramdam ko ay kasama ko ang mga magulang ko, lalo na at dito ramdam ko ang koneksyon sa kanila dahil lumaki akong kasama sila dito. Abala ko sa pagsusukat ng gown ko nang pumasok ang mayordoma dito sa bahay ko, dala ang mango juice na hinihingi ko. Diyos mio, Isabella, bakit sinukat mo po iyan? Diyos ko, masamang pangitain ito. Huwag naman sana. Sabi nito na mabilis na inilapag sa mesa ang dalang tray, saka malalaki ang hakbang na lumapit sa akin. Hubarin mo agad yan, Miss Bella. Hindi maganda na sinusukat ang damit pangkasal bago ang araw ng kasal ninyo ni Sir James. Tila kinakabahan na tanong nito. What's wrong? Sinubukan ko lang kasi pakiramdam ko tumaba ako at ang bigat ng pakiramdam ko. Baka kailangan ko ng adjustment. Tingnan mo, hindi ko maitaas ang zipper. Paano ko susuotin ito kung ganito? Tapos 2 araw na lang. Nakalabi na tanong ko. Hindi mo po dapat na sinukat ito. Ramdam ko ang kaba sa titing niya, lalo na ang nanginginig na kamay na tulungan akong hilahing pababa ang zipper ng wedding gown sa likuran ko para mahubad ko. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang reaksyon niya na tila ba may kinatatakutan siya. I just ignore it. Ano namang masama kung isuot at sukat ang kahit na anong damit, lalo na't gagamitin ito sa pinaka-importanteng araw sa buhay ko. Ayoko namang magmukhang katawa-tawa dahil lamang sa inayaan ko magmukha akong suman sa damit na suot ko dahil sa sabi-sabi ng kung sino. Sa 2 araw na nakalipas, pareho kami naging abala ni James. Busy siya lalo na at panay ang punta niya sa presinto kung saan may urgent umano siyang trabaho na kailangan tapusin para mahaba ang bakasyon namin. Bagay na hinayaan ko dahil alam ko naman na bahagi ito ng tungkulin niya bilang isang pulis. Sa darating na kasal namin, ang focus ko kaya wala na akong pakialam sa ibang bagay dahil rushing at very stressful pala ang maghanda para sa kasal. Kung sana'y nasa tabi ko ang mommy ko ay magiging madali ang lahat. Thankfully, naka-full support ang mga kaibigan ko kaya naman kahit paano ay hindi ako napaparanoid sa tindi ng pressure. Ikakasal ka na bukas. Kami na lang ang single. Biro ni Kona na nakaupo sa sofa dito sa silid ko. Nagkaroon kasi kami ng bridal party kaya kumpleto ang puff friends ko. Sobrang nag-enjoy ako sa sorpresa nila lalo na sa mga daring na 90s na tingin ko ay sabay-sabay nilang binili gaya ng nakagawian namin dahil bukod sa halos pare-pareho ng design ay isang brand lang din ito. Yeah, susunod na rin kayo. Nakangiti na sagot ko. No way, ayoko pa mag-asawa no. Sabi ni JB na abala sa buhay bilang isang sikat na modelo. Baka sa Elena ang susunod. Kasi mainit sa mata niya si Mayor Santillan. Biro ni Conan na sinimangutan nito. Sira, nun ka na magkakagusto ko sa gagot babaerong animal na yun. Nakairap na sagot ni Elena pero tinawanan namin. Narinig na namin dati yan. Sabi ni Bella noon, kasumpa-sumpa ang matanda at pangit na pulis. Pero look naman, ikakasal na sila bukas. Nakangiti at nanunukso na sabi ni Cheche. Malakas ang tawanan na narinig sa 4 na sulok ng silid ko. Kasama ko sila dito dahil si James ay pinauwi ng mommy niya sa kanila dahil masama daw ang nasa iisang bahay lang kami sa huling gabi bago ang kasal. Hindi man ako sang-ayon dito, hinayaan ko na lang. Wala namang mawawala sa akin kung uuwi siya dahil doon naman talaga ang bahay niya. Naiwan kami dito ng mommy niya dahil 8:00 ang kasal namin kaya sila na lang ng best man niyang si Mario ang umuwi sa kanila. Guys, matulog na tayo para maganda ang bride natin bukas. Mamaya niyan ay may eyebag siya sa mga picture at tayo pansisihin ni Bella. Natatawa na sabi ni Conan. Kilala na kasi ng mga kaibigan ko ang ugali ko kaya alam na nila kung gaano ako kaarte pagdating sa pagiging maganda ko. Kinaumagahan, maaga pa lang ay gising na ako. Juice lang ang ininom ko dahil wala akong gana. Marahil ay resulta ito ng matinding excitement na nararamdaman ko. Naging mabilis na lumipas ang oras. 8:00 na at marami na ang dumating na mga bisita sa labas na naghihintay sa amin. Tinanong na rin ako ng mama ni James kung tumawag ito sa akin dahil panay lang daw ang ring ng cellphone ng anak niya. Kinakabahan ako. Hindi maitago ang labis na pag-aalala sa mukha ko nang tingnan ko ang orasan sa bisig ko, lalo na at lagpas na sa takdang oras ng kasal namin at may ilang bisita na nagtatanong kung tuloy pa ba ito. Nanginginig na tinawagan ko si James pero hindi ito sumasagot. Lalo pang rumagasa ang matinding takot at pag-aalala sa puso ko nang mawala ng malay ang ina ni James matapos sabihin ko sa bisita na hindi na matutuloy ang kasal dahil may emergency na nangyari.
Masakit man ay hinarap ko ang lahat. Inutusan ko si Mario na dalhin sa ospital ang walang malay na ina ng lalaking hindi ako sinipod sa dapat ay kasal namin at matinding kahihiyan ang idinulot sa akin. Nagmukha akong tanga pero binigyan ko pa rin ng second thought ang lahat. Siguro ay may hindi maganda nangyari sa kanya kaya naman nag-aalala ako sa posibleng kalagayan ni James. Mabilis na pinatakbo ko ang sasakyan. Ilang traffic light ang basta ko nalang nilampasan nang walang pakialam sa posibleng violation ko. Tahimik ang bahay ni James. Nasa akin ang susi ng bahay nila matapos makuha ko sa purse ng mommy niya na lihim na pinakialaman ko dahil talagang hinanap ko para mapasok ko ang bahay nila agad. Agad na binuksan ko ang pintuan ng silid niya matapos takbuhin dahil sa matinding pag-aalala para lang magulat sa nadatnan kong ayos ng silid ni James at itsura niya sa ibabaw ng kama habang hubad na nakahiga, yakap at nakaunan sa braso niya si Maria na tanging kakarampot na kumot ang takip sa mga katawan nila. Hindi ko napigilan ang malaking butil ng luha na naguunahang pumatak sa pisngi ko habang hindi ko malaman kung anong gagawin ko dahil posibleng mapatay ko silang dalawa sa mga oras na ito. Hinayaan niya ako mapahiya sa harap ng maraming tao sa dahilan na hindi ko alam tapos siya, heto, nagpapakasaya pala sa kandungan ng babaeng tinikman na yata ng lahat ng tao sa lugar na ito. Andito ka pala. Paos na sabi ni Maria na bumangon matapos alisin ang braso ni James sa bewang nito habang mahimbing pa itong natutulog. Nakangisi na tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa tapos umiling habang hindi naaalis ang nakakaloko na ngiti sa labi. Akala mo ba'y pakakasalan ka ni James? Ang tanga mo naman para isipin yun. Tiningnan nito ang mahimbing pa rin na natutulog na si James bago nagsalita. I'm sorry, napagod ko siya ng gusto. Nakasampung raw yata kami magdamag dahil masaya siya at nag-celebrate kami. Matamis ang ngiti na sabi nito. Anong ibig mo sabihin? Matigas na tanong ko. Simple lang, pinaghihigantihan ka ni James at bilang girlfriend niya, ay hinayaan ko nalandiin ka niya kahit masakit sa mata. Sabi nito sabay hawi ng magulong buhok. Anong alam mo, Maria? Nanginginig sa galit at nagtitimpi na tanong ko. Ang mafia ng mga magulang mo ang pumatay sa ama ni James. Matagal na niyang alam ang tungkol dito kaya nang malaman niyang ikaw ang anak nila ay lumapit siya sa'yo. Sabi nito. Isang singhap at mahinang no ang kumawala sa labi ko pero nginisian lang ako ni Maria. Akala mo ba'y natatakot ako sa video na ikakalat mo? Kilala ko ni James mula pagkabata at tanggap niya ako. Lalo na't mas masarap at mas magaling ako kaysa sa'yo na walang alam sa ibabaw ng kama at pinagsawaan ng husto kahit na boring ka. Sabi nito, ang sakit. Para akong dinurog ng paulit-ulit. Daig ko pang pinatay at muling nabuhay para patuloy na saktan sa mga salitang narinig kong lumabas sa bibig ni Maria. Hindi ako naniniwala. Malakas na sabi ko. James, kumising ka! Sigaw ko na binato dito nang magkakasunod ang mataas na sapatos na suot ko. Hindi ka naniniwala? Heto, tingnan mo. Malakas na sabi ni Maria na lumapit sa akin matapos na hinampas sa katawan ko ang puting folder na kinuha nito sa gilid ng kama. Agad na binuklat ko ito and to my surprise, nagsasabi ng totoo si Maria. Ang mafia organization na pinamumunuan ng daddy ko ang itinuturo na salarin sa pagpatay sa daddy ni James ng oras na pauwi ito galing sa huling araw niya sana sa serbisyo. Ngayon, sabihin mo kung paano ka mamahalin ni James kung bawat oras na kasama kanya ay kinamumuhian kanya ng sobra. Galit na tanong ni Maria. Labis na nangihina ako. Dahil ko pang tinamaan ng sumabog na bomba sa harap ko nang sabihin ni Maria ang totoo. Kaya pala bigla siyang naging sweet sa akin at pinaramdam sa akin kung gaano niya ako kamahal dahil ito pala ang plano niya. Hawak ng mahigpit ang folder na nasa kamay ko na itinapon ito sa mukha ni Maria. Taas noon na pinahid ko ang luha ko dahil walang kwenta kung iiyakan ko ang kabiguan ko dahil sa mga makasariling tao sa silid na ito. Alright. Napahiya ako pero hanggang dito lang ang lahat. Remember, I'm Bella Romualdez and I never back down to anyone. Taas no at matigas na sabi ko. Well, enjoy your moment with him. I don't mind giving him back to you. Total pareho naman kaming nagtikiman. So I don't care anymore kung nakailang round kayo.
Nakangiti na sabi ko bagay na hindi marahil inaasahan ng nagulat na si Maria. Hindi kita aawayin. Kung pinaikot niyo akong dalawa, well, it's time for us to end this game. I will play with you guys, fair and square. Kita ko kung paanong natigilan si Maria. Inakala siguro ng bruha na ito na magwawala ako at manggugulo, but she's wrong dahil ako ang bitch na classy at may iba akong paraan para gumanti. Remember my name, Maria. Pagkasabi ko nito ay tumalikod ako. Walang lingon-likod na lumabas sa bahay na alam kong huling beses na lalabas ako doon dahil kahit kailan ay hindi ko nagugustuhin pa na pumasok muli dito. Puno ng galit na sumakay ako sa sasakyan ko at mabilis na pinatakbo ito. I don't care about right and wrong sa kalsada dahil kahit ang pinakamabuti at tapat sa serbisyong pulis na hinahangaan ko ay balasubas din pala.